So last time we talked about friendship. Now let's talk about best friendship or best friends. So same ano lang, same ano yung pattern or same basta same sila ng ano like ano mo malalaman ko best friend or hindi, green flags and red flags pala muna tapos yun nga, paano mo malalaman kung to na yung BFF mo na yan. So share mo na to sa mga kaibigan mo or sa best friend mo. So first, let's talk about the green flags in best friend. So syempre number 1 is marunong makinig. They know how to listen. They know when to listen. They know when to talk. So syempre let's go muna sa green flag. Number 1 is they know how to listen. Hindi lang sila puro salita. They know also how to listen. When to listen, when to talk. So, that's a green flag. Hindi yung, mag-rant ka tapos they will say na ako nga ganito yung problema ko. Mas malala pa yung problema ko sa'yo. Na ganito ganyan. Like, imbis tuloy na makapag-rant ka, magpo-pause ka na lang and you are thinking if i-continue mo pa yung pag-rant mo sa kanya. Next is they're honest with you. They will tell you what you need to hear. Even if it hurts you, even if it makes you uncomfortable, they're not afraid. Next is they're honest with you. They will tell you the truth you need to hear, even if it makes you uncomfortable, even if it hurts you, even if it costs your relationship, even if you cut them out, even if you cut them off. They believe that you need to hear that word, you need to hear that advice. It's not to insult you, but to correct you, to tell you the truth, what you need to improve, what you need to do, what you don't need to do, or whatever words na sabihin nila sa'yo, even if it makes you to cut them off, they will not afraid kasi kailangan mo nga yun. And kasi syempre sometimes di natin mapag-isipan yung mga nasabi natin kasi nasaktan tayo sometimes, pero in the future na you cut them off because of the truth is in the future pag nakita mo ay tama sila ganito ganyan, so yun nga, they're not afraid to tell you the truth kasi para rin yung sarili mo. Next is they will not judge you agad-agad. They will first let you talk, let you finish your rant. Hindi sila yung tatalak agad-agad. Kumbaga pagkatapos doon na sila advise sa'yo, sasabihin nila. And sometimes they will ask for more information kasi para mas effect or para mas maganda yung magiging advice na sa'yo, kasi syempre mas malalaman nila kung ano yung root or kung saan nagmula, kung saan yung root ng mangyayari sa'yo, kung ano pa yung mga naging effect or kung ano man yung dapat nilang marinig. Hindi sila yung mas malala pa nga yung problema ko ako nga ganito, ako ganyan. So nangyari, syempre red flag na yon na sabihin ay ang pangat, ako nga ganito ganyan so hindi ka nila husgahan agad-agad based sa kailangan matapos muna ikaw yun. Next, they are supportive sa goals mo. You are planning this or do this, gulo mo makapagtapos ng pag-aaral, so supportahan nila yon. So sometimes magpo-provide sila, I mean syempre din naman palagi yung sila yung magpo-provide, diba? Pero alam mo, pag kailangan mo ng tulong, sabi natin kung pera man pwedeng bigyan ka or kahit maliit na tulong lang, syempre sa'yo magiging malaking tulong na yun, diba? Kasi walang-wala ka diba? Or kulang. Kumbaga, kung sabi natin meron kang 100 na kulang, bigyan ka ng 10 piso, malaking tulong na yun sa'yo, diba?
At the same time, halimbawa, nahihirapan ka sa gantong subject mo, tas alam nila yung subject na yun, napagdaanan nila yun. So, ayun, napagdaanan nila yun. So, manghihingi ka sa kanila ng advice or ng lesson or ng parang papaturo sa kanila. Halimbawa, sa math, paano gawin to, paano mag-divide, paano mag-times, mag-multiply, di ba? Multiply times, parehas lang yun. Basta, tulungan ka nila sa goal mo din. Or kung hindi ka man matulungan, kumbaga, it's supporta ka nila, i-cheer ka nila, ganun. Hindi ka nila ida-down. Hindi ka matulungan sa words or sa financial or ano. Kumbaga, basta tutulungan ka nila, i-cheer ka nila, hindi yung wala down ka, ganun. Next is, marunong sila manghingi ng tawad. May mga tao kasi hindi nanghihingi ng tawad para protektahan yung ego nila, or minsan igagaslight ka pa nila, or babalik rin nila yung kwento, palalabasin nila yung masama. So I don't need to make more explanation to elaborate. Madali lang naman na yun maintindihan. Eto, karugtong lang to. Marunong sila umako ng pagkakamali. Natanggap nila yung pagkakamali nila. So yun nga, syempre pag tinanggap nila, ibig sabihin sorry sila sa iyo, be. So, di ko na ulit kailangan mag-elaborate pa doon. Di ko na kailangan pa mag-add ng napakaraming salita. Basta, alam niya na yun. At dapat gets yun na yun. Next is protektahan ka nila kahit wala ka. Kasi, ano ba, may narinig sila or may narinig niya na pinag-uusapan ka. They are talking against you. They are talking negative about you. Like, ang pangit ni ganito. Hindi ko gusto yung aura niya. Ganito, ganyan. Tas ano nga ganito yung ugali na ito ganito ganyan tas yung best friend pagtatanggol ka niya, ganyan. Like sabihin na mali ka, tapos yung sinasabi ko mali ka, yung tao yan or mas mag-sense madami, mali sila or mali kayo nang inakala nyo, di ganyan yung tao na yun. Paano mo naman nasabi? Kayo malagi magkasama yan, mag-best friend ka man yan, diba? So, green flag yun. Next is may healthy boundaries. Siyempre, nirerespeto niya yung boundaries mo. Pag ayoko, ganito, hindi ka pipilitin. Next is parehas kayo nag-grow bilang tao. Siyempre, dapat nag-grow kayo bilang tao. Kasi tao kayo. Hindi ko na kailangan mag-explain about doon. Ito naman yung mga red flags sa isang relationship ng mag-best friend. So, una, ito yung ginagawa kanilang, ito yung breadcrumbing friendship. Yung kinakailangan ka, tas doon ka lang tatawagan. Friend or best friend, kailangan ko ng tulong mo. Kasi ganito, mayroon ng problema sa pera or kailangan ko ng advice mo. Paranta ko best friend or paranta ko paranta ko kung ano man tawag ganyan sa isa't isa. Pero kapag ikaw naman nangangailangan ng tulong, nawawala sila. Siyempre, dapat nagre-reciprocate lang kayo. Pag kailangan mo ng tulong, tutulungan mo sila. Pag kailangan nila ng tulong, pag kailangan ng tulong, tutulungan mo sila. Basta dapat nagtutulungan kayo. Next is ginagawang biro insecurities mo para lang mapagtawanan or parang yung maging center of attraction or something. Or parang kahit dalawa lang kayo or kung ilan man kayo, basta para sabihin nila, ipo-point out na insecurities mo para pagtawan ka. Red flag yun. Kahit alam nila na masasaktan ka, that's a red flag, man. That's a red flag. Red flag. Next is pinagkakalat secrets mo. Kasi secret nga hindi na secret pag pinagkalat niya. At the same time, it's not their story to tell, it's your story to tell. Kung halimbawa, bigla ka na lang nagbago, tapos yung sekreto mo, sinabi nila. Or sikreto mo, ganito, ganyan. Tapos, pinagkalat nila. Red flag yun. Ano yung sinasabi ko? Halimbawa, kasi hindi nila yung sikreto. Hindi nila yun kwento. Kasi, sikreto mo nga, ikaw ang nagsabi, di ba? Malaking tiwala, or, hindi lang siya malaki. Probably, hindi malaking tiwala. Lahat ng tiwala, mawawala, or masisira. Next is ginigil trip ka. Alam mo yun yung, halimbawa, uy, tulungan mo naman ako or uy, gawin mo naman to. Tapos, magsasabi siya ng reason, ay magiging malungkot ako, ay ayoko na yan. Or, parang, iibahin niya yung mood niya para mag-guilty ka. Ay, sorry,
ganito ganyan. Kumbaga, end up, ito yung magkakaroon ng kasalanan kaya siya naman talaga. Then, next is, pinaparamdam sa'yo na wala kang halaga. Best friend nga dapat pinaparamdam niya na may halaga ka, di ba? Next is, ikaw lagi nag-a-adjust. Kapag kumbaga, siya ayaw na mag-adjust, ikaw lang palagi nag-a-adjust. Ito in general to. Hindi, para lang siyang kanina, pero in general, one-sided ang friendship or one-sided ang relationship, one-sided ang effort, one-sided. Yung parang ikaw lang palagi nag-effort, ikaw yung palagi nag-reach out, ikaw yung palaging kailangan makipag-usap, or ikaw yung palaging nalilibre, or any effort na gagawin mo. So, that's a red flag. Yung ikaw yung palaging nag-effort, ikaw yung palaging nag-alad ng oras, tapos siya parang high lang yung buhay or something. I mean, syempre gets mo naman pag walang pera, di ba? Pero yung simple effort lang na pag mag-rant ka, di ba? Basta one-sided ang effort, one-sided ang energy, basta one-sided ang friendship, relationship, best friendship, that's a red flag. Walang perfect na tao, walang perfect na mag-best friend. So, ito lang naman ay red flags, pero pwede mo namang sabihin sa kanya yung ganito. Kung sabihin man natin na kumbaga pwede mo pa siyang itama. Pero kung patuloy niyang gagawin sa'yo yun, despite na tinama mo na, ay cut off mo na ba. Kasi hindi na maganda. Patuloy niyang ginagawa kahit na sinabi mo na yung mga red flags na nandito, or kung naman yung mga alam mo pang red flags bukod sa mga nasabi ko. So ito naman yung sign na tunay yung kaibigan mo, tunay yung best friend mo. Una ay di mo kailangan magpanggap kapag kasama mo siya. So ito yung hindi mo kailangan yung baguhin yung sarili mo, yung ugali mo. Kumbaga ikaw as ikaw, hindi yung magpapanggap ka na halimbawa hindi ka kumakain na maanghang, tapos dahil mahilig siya sa maanghang, kakain ka ng maanghang din dahil sa kanya kahit di ka kumakain ng maanghang. So dahil doon, nagpapanggap ka na ibang tao, nagpapanggap ka kahit kumbaga, syempre rerespetuhin nila kung ayaw mo ng maanghang, or kung ayaw mo ng mga ganito ganyan, kung hindi mo gusto, rerespetuhin nila yung mga gusto at ayaw mo. Parang ganon, hindi siya parang ganon talaga. So, hindi mo kailangan mag-pretend. Ikaw, bilang ikaw, rerespetuhin ka niya. Next na sign na tunay yung best friendship nyo or tunay yung best friend mo kapag ikaw, nagkakatiwalaan mo siya. Kumbaga, likewise, you trust each other sa mga secrets nyo, sa mga rants nyo, insecurities nyo, and something pa. Kumbaga, may tiwala kayo sa isa't isa. That's, sign na may yung friendship nyo or tunay yung best friendship nyo, tunay yung best friend mo. Next is ramdam mo na tanggap ka niya, no matter, hindi lang to sa parang sexual identity or gender identity. Kumbaga tanggap ka niya, ramdam mo na tanggap ka niya, tanggap niya yung pagbabago mo. Kung may nagbago sa'yo, tanggap niya yun. So yun. Next is ramdam mo na pamilya mo siya. Or no, hindi mo ramdam. Pamilya talaga dapat. Yung turingan nyo sa isa't isa, magkakapatid, magpipinsan, pamangkin, or magkakapatid. Ganon. Kasi basta pamilya yung turing nyo sa isa't isa, di ba? So, bro or sis ka niya, that's one of a sign. Syempre. Next and last, hindi lang ito yung last ha. I mean last to sa video, pero hindi lang ito lahat yun. Meron akong mga hindi binanggit na uncomfortable truths sa last video, or red flags and green flags and friendship, na tunay yung friendship sa Hindi lang ito yung mga yun. Meron pang iba, madaya pa iba panigurado. Pero ito lang kasi yung naintindihan ko, or hindi na naintindihan ko naman yung iba, yung mga nasa isip ko, pero ito lang yung mga kaya kong i-explain pa. So ayun, ito yung next. Hindi madaling masira, hindi pala next and last.
hindi madaling masira yung friendship nyo. Pag meron kayong pinag-aawayan or hindi pagkakunawaan or kung mag-aaway man kayo, meron kayong hindi pagkakaintindihan, pinag-uusapan na yun, or sabihin natin, hindi man kayo magpansinan for a while, pero pag alam yun, minsan kasi maran akong ganong experience, yung hindi kami nagpapansinan, pero after parang walang nangyari, di ba? Parang walang nangyari na bati na ulit, or yun nga, pinag-usapan nyo, uy, nasaktan ako sa ginawa mo, ay sorry, hindi ko na gagawin yun. So, hindi madaling masira yung friendship nyo. Pinag-uusapan nyo yung mga naging mali yung pagkakamali. Naging mali yung pagkakamali. Diba? Napakalupit. Nakaka-motivate yung sinabi ko. Nakaka-life-changing yung mali yung pagkakamali. Pero anyways, tag mo yung best. Paano mo natag yung best friend mo dito? I-send mo sa kanya yung video na to. Sa kanya kilala mong BFF. And yeah, tandaan niya mga boy na ang pagiging mag-best friend ay hindi tungkol sa kung gaano katagal kayo nagsama, 1 year, 2 year, 3 years. Pwede kayo maging mag-best friend in a month. Basta pag tunay kayong kung gusto niyo maging mag-best friend, or hindi yun tungkol sa tagal, hindi rin yun tungkol sa kung sino yung palagi mong kasama. Ay, eto, mas palagi ka tong kasama sa friend A, so mag-best friend kami nito kasi dito kay friend B. Hindi ganon. Hindi rin siya tungkol sa kung sino yung may pinaka-corning joke. Mali, joke lang. Hindi rin siya tungkol sa may kung kanino ka pinakamasaya pagkasama mo siya. Na ay, sobrang tawang-tawa ko dito, yung parang mamamatay na ako, sobrang kakatawa dito. Ay, sobrang saya ko, pwede na akong kunin. Joke lang. Basta hindi siya tungkol doon. Ang tunay na mag-best friend ay nagdadamayan sa hirap at sa ginawa. So, ayun. Kapag may problema, pag malungkot, sasamahan yan, hindi yan nang iwan. Hindi lang yan sumasama sa'yo pag mayroong masaya. Pag masaya kayo. So, pag malungkot ka, sasamahan ka pa rin yan, di ba? So, sana naintindihan nyo ako. Sana nag-enjoy kayo. Dahil medyo na wala na rin yung utak kasi kayo na po ako nag-voice over dito kasi kung maririnig niyo yung background ko, ang ingay. Oh my goodness, kaya yun. Thank you for watching. And yeah. Sorry, actually dapat naka-upload to ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. I mean, no. Dapat naka-upload to ng MWF. Monday yung Uncomfortable Truth. Wednesday yung friendship, tapos ito Friday dapat to, pero gagawin ko tong Tuesday to Thursday kasi nahuli na ako kahapon kasi di ko na kung nangyari sa akin or di ko na kung nangyari, bakit basta yun. Na-late na rin ako ng upload ngayon, lobat na ako at 8% na lang, ay 4% na lang ako be. Oh my goodness, ayoko na, bye bye.